Bigyan po natin ng reaksyon itong kakapalan ng mukha ni Marcoleta, mga kababayan, para magpanggap po siya na biktima dito, yung kanyang paandar ng pagpapabiktim. Bigyan po natin ng reaksyon at supalpalin po natin dahil para po sa akin, panlilinlang at pagpapanggap ang ginagawa niya dito. Panoorin po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Well, ito lang po yung masasabi ko dyan, mga kababayan, bilang reaksyon. Huwag po tayong magpapadala sa ginagawang panlilinlang ni Tony Marcoleta. Para po sa akin, nanlilinlang po siya eh. Kaya po siya nasabihan noon ni Attorney Enzo Recto, if I'm not mistaken, na parang sinabihan siya na nanlilinlang si Marcoleta. Para po sa akin, in my opinion, ganun po yung ginagawa niya dito. Nagpapanggap siya dito, pinapresent niya yung sarili niya na biktima siya or inosente siya. Kung ibabalik po natin, alalahanin po natin yung nangyari sa kanya. Siya po ay nagpasa ng SOSE na hindi niya dinideklara yung kanyang campaign donation.
So, sinampahan po siya ng disqualification case sa COMELEC at bilang palusot po niya, kaya daw po niya hindi diniklara ay dahil tinanggap daw po niya yung pera wala pang campaign season. So, yun po yung palusot niya. At pinaboran siya doon ng COMELEC. Kaya nga po nakalusot siya, hindi siya na-disqualify eh. Senador pa rin siya up to now. Pero kung ako po tatanungin nyo, dapat po disqualified yan si Marcoleta. So, nakalusot po siya sa COMELEC. Kaso, ang problema niya, yung pag-amin niya na tinanggap niya yung 75 million nung panahon na congressman siya, politiko siya, at walang campaign season, yung po ay labag sa batas at yung po ay bawal sa konstitusyon. Dahil pwede pong pumasok yon sa bribery and plunder at yung po yung kasong kinakaharap niya ngayon. Kaya po para sa akin natatakot siya, kinakabahan siya dahil anytime soon maaari po siyang maaresto. Ngayon yung sinasabi niya na walang basihan, na tipong gusto niyang palabasin na kaya ito ginagawa sa kanya kasi lumalaban siya sa korupsyon. Maaaring may pinaglalabang ka, yes, pero hindi ka malinis. Meron kang inamin sa publiko. Hindi ka biktima dito, Marcoleta. Ikaw yung politikong umamin na tumanggap ka ng tumataginting na 70 or 75 million pesos if I'm not mistaken mula sa mga individual, pribadong individual habang ikaw ay politiko at yon ay bawal na bawal sa batas, mga kababayan. Hindi pa nga po niya diniklara kung sino yung mga nag-donate sa kanya sa kanyang sose. Inamin po niya yan. Sabi niya kasi ayaw daw magpakilala, ayaw daw magpadeklara. Gusto daw anonymous. Pero, at the end of the day, nabulgar pa din. Dahil nga po, meron silang maling ginawa at illegal. Pati yan, sila Mike Defensor, napahamak. May kasong kinakaharap dahil sa ginawang yan ni Marcoleta. Nagyabang kasi. Yan, ang napala mo. So mga kababayan, uulitin ko po, hindi po biktima si Marcoleta dito. Hindi po siya biktima at hindi po tayo dapat naniniwala sa ginagawa niyang pagpresenta sa sarili niya na inosente siya. Meron po siyang kailangang patunayan at panagutan. Patunayan po muna niya sa korte na inosente siya. Dahil kung hindi, kung guilty siya, pananagutan niya yan at makukulong siya talaga. Non-bailable po ang plunder. Very obvious, very evident, siya yung umamin mismo sa bibig niya ng galing. Tumanggap siya ng 70 or 75 million pesos mula sa pribadong individual habang siya ay politiko or congressman. So pumapasok po yan sa bribery or plunder. So kahit anong pagdadrama mo dyan at mga paandar mo na ikaw ay pabiktim, mga DDS lang ang maniniwala sa'yo. Hindi ang mga Pilipino. Yan ang napala mo sa pagiging Chinator mo. DDS Chinator ka. Ngayon, pinepresenta mo yung sarili mo na inosente, pabiktim. Malas mo na lang kasi hindi kami uto-uto. Hindi uto-uto ang lahat ng Pilipino. Yung mga DDS pa, siguro. So, kailangan mong managot dyan. Yung pulpul mo na palusot sa COMELEC, sinuwerte ka doon, nakalusot ka. Kaso, ang problema, mas mabigat ang kakaharapin mo ngayon. Kapag ikaw ay napatunayang guilty sa plunder at bribery, pwede kang matanggal sa pagkasenador. Ganun pa din. Para ka na rin na-disqualify. Pwede kang matanggal sa pagkasenador, makukulong ka pa. Yun ang karma mo pag nagkataon. Yan, ang yayabang nyo kasi. Ang yabang nyo sa ABS-CBN. Tapos, anong ginagawa nyo kay PBBM? Minamaliit nyo yung Pangulo, minamaliit nyo yung administrasyon niya. Ano? Wala. Kayo pa rin yung lagapak. Kayo pa rin yung supalpal, tameme. Kayo pa rin yung natalo. Yan ang napala nyo. Ina-underestimate nyo kasi yung mga tao. Si President Marcos. O yan. Wala kang kawala dito, Marcoleta. Kahit hindi po ako abogado, kahit sino po sa atin, masasabi po, no, in my opinion, guilty sa Marcoleta. Unang-una, may ebidensya. No, tumanggap siya ng 70 or 75 million pesos. Pangalawa, may testimonya. Inamin niya sa bibig niya mismo nang galing na tinanggap niya yung pera nung panahong politiko siya, congressman siya, pero walang campaign season. Hindi campaign season. So, pasok po yon sa bribery or plunder. Siya po ang nagpahamak sa sarili niya na damay pa si Mike Defensor at saka yung isa.
So, paano mo ngayon lulusutan yan? So, wag kang magpa-victim. Hindi ka ginigipit at hindi ka kinakasuhan dahil may pinaglalaban ka. No. Kung may pinaglalaban ka, edi ipaglaban mo, pero hindi ka rin malinis. Yan ang problema. Wala kang credibility, wala kang integrity dahil meron kang kinakaharap na mabigat na kaso at ikaw mismong umamin sa mga kasong yun. Na ikaw mismong umamin na kinumit mo yun. So, hindi ka malinis. Kaya, hindi kami nagtitiwala na ikaw ay mangunguna or magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee ng Senado para kalkalin ang korupsyon kasi ikaw mismo may issue ng katiwalian at bahid ng korupsyon, Marcoleta. Linisin mo muna yung pangalan mo. Patunayan mo muna na hindi totoo yung mismong inamin mo. Pero paano mo gagawin yun na ikaw mismo umamin? So, good luck. Yung nangyari kay Marcoleta ngayon parang nangyari kay Duterte, no? Yung nangyari kay Marcoleta ngayon parang yung nangyari po kay Duterte. Si Duterte po mismo, mga sinabi niya, yung bibig niya mismo ang nagpahamak sa kanya. Kaya siya nakakulong ngayon. At mukhang ganun din po ang mangyayari kay Marcoleta. And I think ganun din ang mangyayari kay Sara Duterte. Kasi mga taklesa. Akala nyo kasi kayo yung power tripping kasi. Akala nyo above the law kayo na kung anong gusto nyo sabihin, sasabihin nyo na papalampasin lang kayo. Hindi pa pwede yun. Hindi uto-uto at hindi bonak ang karamihan sa mga Pilipino. In short, hindi DDS ang lahat ng Pilipino. Marami pa rin ang matatalino at nag-iisip na Pilipino. Pero huwag kang mag-alala, Marcoleta. Kung merong kang pinaglalaban ng korupsyon, kami din naman. Lalabanan namin yon. Pero unfortunately for you, isa ka sa lalabanan namin dahil meron kang issue ng katiwalian. Yun lang mga kababayan. Salamat po sa panonood.